medyo very challenging ang City of Manila. Physically and fiscally. I don't want to sugarcoat anything. Let's just focus and accept the problem, because in problem solving, acceptance is the key. It's the first step. Ang tanong, may problema ba? Meron. Ang tanong, may solusyon ba tayong gagawin? Yes. Together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabila. Hindi kayo nailagay dyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamahalang lungsod upang maging bahagi ng pamahalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, I hope I'm not asking too much. Please do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. There is one good thing about the situation, sanay ako ng wala. So I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo ako muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas at panatag na pamumuhay. Sa MTPB, nako, magtino kayo. Siguro naman narinig niya ng direktor ninyo na si Dennis Biaye. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Opo, buti na sa umpisa pa lang, malaman nyo na. Sabi, di ba? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Oh, hindi ko alam kung aabot ang sweldo ninyo sa katapusan. That's how we are ruined. But don't worry, tulad ng sinabi ko kay Jazz, sabi ko, Jazz, basta tayo empleyado muna, bago kontraktor. Sinusik naman from the beginning. And the good thing about Jazz, pro-employee rin si Jazz. So, lahat ng binpo, pipigayin ko. Makasweldo lang tayo sa katapusan. Para na tayo ngayon, minimum age earner, hand to mouth. May kita, may chicha. Ganun po ang sitwasyon natin. But don't worry, I don't want to ruin your week. I'm just trying to, state the facts that we are really in a fiscal ICU. To our people in Manila. Ulitin ko ang gusto kong makita, promotion, permanent. At Madam Jo, Josiel Jo, ayoko mapopromote, dala ng tagadala lang ng bag ni Ma'am, ni Direktor. And so, let's give merit and credit to those people who deserves to be promoted. Ngayon, sa ating bisita, may mga bisita tayo rito, may magdo-donate ng 2 motor. Mabasa sana kayo ng ulan, nang lumamig pa kayo. Alright mga kababayan, so today is Monday at ito nga po yung unang flag raising ceremony dyan po sa Manila City Hall na pinangunahan po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at ni Vice Mayor Chi Atienza. At dito nga po sa kanilang naging live ay may i-highlight po tayong isang napakahalagang topic kung saan mismong si Mayor Isko Moreno na po ang nag-anunsyo ng kasalukuyang sitwasyon po ng lungsod ng Maynila. No, tayo po ay back to zero dahil nga po sa mga utang na naiwan po ng dating administrasyon. So ito po ay umabot na ng milyon-milyon na utang sa iba't ibang ahensya, iba't ibang mga kumpanya
na ngayon po ay kinakaharap po ng lungsod ng Maynila. At dito po sa naging speech ni Mayor Isko ay hindi na po siya nag-sugarcoated dito, no, at inamin niya na po ito sa ating lahat, especially sa kanyang mga nasasakupan diyan sa Manila City Hall, yung kanyang mga empleyado diyan na gumagawa at mga manggagawa, no. At isa na nga dito yung MTPB na sinabihan niya na ahead of time na baka ang kanilang sahod ay hindi umabot ngayong katapusan, 'no. So, siguro wala pang koleksyon or wala pa talaga silang hawak na, tsape. Kumbaga yung tsape na tinatawag is yung pera. So, kapag walang tsape, walang chicha. So, meaning nun, 'pag walang kita, walang pagkain. Yun yung, gustong ipahiwatig ni Mayor Isko. Pero sabi naman niya sa kabilang banda, may huli o wala, sa sahod sila. So, may sahod sila. So, itong MTPB kasi ito yung, sa Manila Traffic, ah, na nagpapatupad po ng, mga batas tungkol diyan sa kalsada sa Maynila. Sila po yung, nanguhuli kapagka ikaw ay may violation at sila din yung mga taga-assist, 'no, kung ano yung dapat gawin ng mga motorista na dumadaan sa Maynila. So, masasabi natin mga kababayan, 'no, na halos, ma-bankrupt na itong, Manila City Hall dahil nga po sa napakalaking, utang sa iba't ibang mga ahensya at kumpanya na kung saan na napaka-challenging talaga ng, mga bagay na 'to dahil hindi naman natatapos yung obligasyon ng, Maynila, ng lungsod ng Maynila para sa kanyang mga mamamayan, 'no. So, kagaya na lamang po yung assistance para sa ating mga, senior citizen, yung mga kinakailangang mga kagamitan lalo na sa medical, sa mga health center, yung mga ganyan ba. Tapos yung mga allowance po para sa mga nag-aaral po sa PLM at UDM na noon ay sagana yung mga estudyante natin, no, na nabibigyan sila ng kahit papaano allowance man lang na malaking tulong po para sa mga maraming anak sa pamilyang maraming pinag-aaral. So ngayon po kasi ay ang daming delayed, ang daming hindi nabigay, ang daming hindi na payout at yung iba pa delayed pa yung ibang mga sahod. So nasabi dito ni Yorme Isko na unahin, no, yung kapakanan ng taong bayan kaysa mga kontraktor. Kasi kung maaalala ninyo, ang lungsod ng Maynila noong panahon ni Mayor Isko ay inuna talaga yung sikmura ng taong bayan, no, ang mga Manileño kaysa sa ipagawa niya yung mga lubak-lubak na kalsada diyan, no. So bibihira lang tayong magkaroon ng cover noon na pinapaganda yung kalsada, nag-aasfalto. So merong mga projects na ganyan pero mostly ang proyekto po ni Yorme Isko ay direkta po sa taong bayan kagaya ng mga binibigay po sa ating mga lolo't lola, yung mga insure, itong nakaraang pandemic. Hindi tayo pinabayaan, 'no, parang buwan-buwan may food box tayo, may mga financial assistance pa tayong natatanggap at napakarami pang, iba. Bukod pa diyan yung, COVID facility, yung naging hospital na pinagawa diyan sa Rizal Park. So, napakadami, 'no, na ano, nagawa ni Yorme, libreng bakuna, lahat halos ibinigay na po sa lungsod ng Maynila. So, sabi ni Mayor Isko, very challenging pero hindi naman yun nangangahulugan na hindi niya kayang pamunuan ng lungsod ng Maynila dahil sanay na nga po siya na wala, 'no, at alam niya kung paano magsimula. So, ito yung isa sa mga magagandang katangian ng isang leader na, meron silang resilient, 'no, kaya nilang bumangon mula sa pagkakadapa at hindi sila nawawala ng courage na magpatuloy despite of napakaraming challenges and obstacles sa kanilang daraanan. So, ayan, humihingi siya ng tulong sa mga kawani ng gobyerno ng lokal na pamahalang lungsod ng Maynila na magkaroon ng extra step sa kanilang mga ginagawa upang matugunan po yung pangangailangan ng bawat pamilya dito sa ating lungsod, ang pinakamamahal nating lungsod ng Maynila. So comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo itong reaction video natin at kung may idadagdag pa kayo, comment nyo lang po yan. Maraming salamat.